Today, atin pong i-glorify ang ating Diyos sa buhay. Ngayon, ating itataas ang kanyang ngalan. Are you excited to worship the Lord? Amen. Amen. At narito tayo, hindi lang dahil sa may mga pinag-pray tayo or may hinihiling tayo or may kagustuhan tayo. But ang gusto natin ay we want to be soaked into the presence of God. Because in the presence of God, we feel safe, we feel secured. Dito nararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. So wag po nating hayaan na lumagpas ang araw na ito nang hindi natin na-enjoy ang presensya ng Panginoon. You're maybe in the church right now, but if you are not in the presence of God, sayang. So yung presensya ng Diyos, ang ating isik, ang ating i-embrace today. At hayaan natin na ma-meet natin ang purpose kung bakit tayo nandito ngayon. Because He is definitely here. The presence of the Lord is in this place. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Let's worship God. Let's draw near to God. Hallelujah. Oh, we worship you, God. We welcome your presence now. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. I've ever needed. You're all I want. Help me know you, oh Lord. Help me know you are near. We sing, draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again. Yes, God. You say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Oh, 'cause nothing else can take it. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all
that we want. Ikaw lang ang aming gusto. Ikaw lang ang aming nais. To be in your presence, O God. We want to be with you today, O God. Show us your way. Reveal us your presence, O God. Your power and your grace, O God. Hallelujah. Psalms 84 says, how lovely is your dwelling place, O Lord of hosts. My soul longs, yes, faints for the courts of the Lord. My heart and flesh sing for joy to the living God. Even the sparrow finds a home and the swallow a nest for herself, where she may lay her young at your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Blessed are those who dwell in your house, ever singing your praise. Ang araw na ito, hindi just another Sunday. Today, kikilos ang ating Diyos. Our God is a living God, and today He will show us kung sino siya. Kaya mga kapatid, let's pour out our praises to God. Let's expect great things from God. Expect natin na kikilos ang Diyos ngayon. Sabihin lang natin sa Kanya na He is all that we want, because yun naman talaga. Because if we have God in us, wala na tayong kakailanganin pa. Can we please, on our own, pray to God right now? Worship Him and tell Him how much you need Him. Hallelujah. We need you, God. We long for you, God. You're all that we need, God. Oh, God, Heavenly Father, we welcome your presence in this place, oh God. At Lord, patuloy at patuloy kang kumilos sa aming mga buhay. Patuloy kang magpakahayag. At patuloy mong ipakita ang kadakilan. We are expectant, oh God. Kikilos ka mightily in our lives. Holy Spirit, we make way for you right now. We open our hearts, our souls, our body for you alone. Hallelujah. Because you're all that we need. You're all that we want. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. See, you're all that I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I've Ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Hallelujah. Praise the Lord. Praise you, God. Hallelujah. Panginoong banal, ang presensya mo ay bababa sa kalagitnaan namin. And as we worship you today, you alone will be glorified. To you we bring back all the glory, honor, and thanksgiving in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Pakibati nga po ang inyong katabi. Sabi mo, nagagalak ako, nakasama kita. Nagagalak ako, nakasama kita. Tayo po ay magkamayan muna at mag-shake hands
mag-apiran. Batiin po natin ang isa't isa. Hallelujah! I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song, you give me reason to rejoice. Rejoice, I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with songs, you give me reason to rejoice. Rejoice, I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with songs, you give me reason to rejoice. Rejoice, I love people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Lift my hands, lift my hands, lift my hands and raise my voice. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Are you ready to praise the living God? Amen! Hallelujah! Para ang hina naman, handa na ba tayong awitan at papurihan ang ating Diyos sa buhay? Amen! Hallelujah! Let's worship the Lord! Let's praise God! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Lahat ay sisigaw, lahat ay aawit ng papuri, okay? Praise the Lord! Hallelujah! Woo! Let everything that has breath praise the Lord! Praise the Lord! Let everything that has breath, hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Let everything that has breath praise the Lord! Praise the Lord! Let everything that has breath praise the Lord! A praise in the valley, praise on the mountain, hallelujah! I praise when I'm sure, praise when I'm doubting, worship the Lord. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. Woo! 'Cause the praise is the waters, my enemies drowning. Woo! As long as I'm breathing, I've got no reason to praise the Lord of my soul. So praise and praise, praise the Lord of my soul. Hallelujah! I praise when I feel it, and I praise when I don't. Hallelujah! I praise 'cause I know you're still in control. Hallelujah! My praise
the shout that brings Jericho down. Hallelujah, sing. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord of my soul. Hallelujah, praise the Lord of my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive. Sing, hallelujah, praise, praise the Lord of my soul. Hallelujah, let's celebrate. We worship you, God, and we welcome your presence. We welcome you in this place, oh God. Hallelujah. Yes, God. Lord, pupurihin ka namin at sasambahin namin ang dakila mong ngalan, oh God. Lord, it's not about us. It's all about who you are. You are the living God, creator of heaven and earth. And we are here right now. We worship you and we pour out everything and all that we are. Hallelujah. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. You're true. Praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater. Let's go. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise us. Woo! Hallelujah. We worship you, God. Yes. Greater than you. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. You are true. Hallelujah. Praise the Lord, oh my soul. Sing out. Praise the Lord, oh my soul. Sing praise. Praise the Lord. Woo! Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. Yeah. Keep it inside. Hallelujah. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. My God is Hallelujah. alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. Be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? We should praise, praise the Lord, oh my soul. Let everything that is breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything shout. That is it. Woo! Praise the Lord, praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. We worship you, God. We welcome you, oh God. Woo! Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, God. Woo! Salamat, Panginoon, for this opportunity, O God, to worship you, O God. Hindi mo lang kami niligtas.
mula sa aming mga kasalanan, O God. You restored our relationship, O God, with you, O God, so that we can stand before you and worship you. So we can freely call you Father. And we can freely come to you and worship. Hallelujah. Lord, and though we are not holy, O God, compared to you, Ikaw, Panginoon, ang yumakap sa amin. You loved us. You held us in your hands. At Lord, kami, Panginoon, we're just grateful, O God, that we're serving the Holy God, the source of our strength, our peace, and all that we are, O God, belongs to you, O God. Hallelujah. We worship you. We welcome your name. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. Hallelujah. All who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hallelujah. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song of ages to the Lamb. Hallelujah. If you walk in freedom and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy,
the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the throne, above the throne. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, holy, holy forever. You people sing, holy. To the King of Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name will sing. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the greatest. Your name is the greatest. Your name stands above them all, above the throne. Dominions, all power and position. Your name stands above them all. You are holy, holy. Sing unto God. Hallelujah. Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy, Lord God. Yes, God. You are holy, hallelujah. You are holy, holy, Lord. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, church. We sing holy, holy are you, God. Are you Lord God Almighty? Worthy are you, Lord. What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online.
And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB's Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Ang isa pong tupa, para lalo siyang tumaba, lumusog, kinakailangan siyang gupitan ng kanyang balahibo. Sabi nila, ang isang typical shearing of sheep ay ginagawa twice a year. 2 beses siyang gugupitan. Yung mga magagaling gumupit ng balahibo ng tupa, kaya nila yun na isang buo hanggang dun sa pinaka-ugat ng balahibo ng mga tupa, kayang-kaya. Tapos, yung mga wool na yun na naaalis sa kanila, ginagamit nila bilang jacket o kaya tatahiin ng mga damit, mga bags. Ang shearing po o yung pag-aalis ng balahibo ng mga tupa, hindi po ito nakakasakit sa mga tupa. Pero hindi sila nag-e-enjoy. Ayaw ng mga sheep na sila ay ginugupitan ng balahibo. Pero, on the other hand, healthy po ito sa kanila dahil natatanggal yung mga kuto nila, yung kanilang mga fleece. Tapos, hindi na sila maiinitan pag bagong gupit yung kanilang mga balahibo. Kasi, syempre, kapag makapal yung balahibo, kumapal ng kumapal, nagiging masyadong mainit, mabanas. Kaya nagiging comfortable sila kapag natatapos yung shearing na ginagawa sa kanila. Pero ayaw ng mga tupa na sila ay ginugupitan ng balahibo. Hindi ko po alam kung bakit. Meron isa pong tupa na nagngangalang Shrek, isang merino sheep. Tumakas siya sa shepherd niya. Nag-refuse siya ng shearing for 6 years, na dapat ay ginagawa ng 2 times a year. Nagtago siya sa mountain cave ng New Zealand at nakita lamang siya after 6 years. Hindi na siya makilala. Actually, hindi na nga mahalata na siya ay isang sheep. Unrecognizable na po siya. Ang first thing na ginawa nung kanyang mga shepherd ay kumuha ng pin, pang-ipit, para lagyan ng ipit yung mga balahibo niya sa mukha. Para makakita siya kasi takip na pati yung mata niya. Tapos, nalagyan din ng ipit yung likod niya para hindi masyadong mabigat at yung mga paa niya para makalakad siya. Pero, naglakad siya, mabagal, hirap na hirap. Nang makita po si Shrek doon sa cave na yon, siya ay meron ng 60 pounds of wool. Kapal. Mabigat pa sa akin yung balahibo na nakuha sa kanya. Yung 60 pounds of wool na yon ay enough to make 20 large men's suits. Biruin nyo? 20 na mas malalaki pa kesa sa mga katabi ninyong malaki. Na kayang igawa ng 60 pounds na wool na yon. Mga kapatid, alam niyo po ba? Na yung pinagtaguan ni Shrek for 6 years, ay siya din palang shepherd na maghahanap sa kanya at magpapaalis nung mabigat na dala-dala niya for 6 years. Kaya hindi siya makalakad, kaya hindi siya makakita, kaya siya hirap na hirap kasi may karga-karga na pagkabigat-bigat sa kanyang katawan. Alam mo ba, na ikaw, kapatid, ako at yung katabi mo, pare-pareho tayong katulad ni Shrek the sheep. Lahat tayo naliligaw. Lahat tayo may mga pagkakataon na nagtatago sa ating shepherd. Pero si Jesus Christ, sinacrifice niya ang sarili niya sa cross of Calvary para tanggalin ang lahat ng nagpapabigat sa atin. Tanungin mo nga yung katabi mo kung nabibigatan na siya. Lumapit ka kay Kristo. Sapagkat si Kristo ang makapagbibigay ng ease dun sa lahat ng mga dinadala natin.
Ang lesson po natin today is about self-examination. Tayong lahat ay tumayo, magsasagutang pagbasa tayo sa isang panalangin ng self-examination ni David sa sarili niya. Mababasa po natin ang passage natin sa Psalm 51 verses 1 hanggang 12. Have mercy on me, O God, because of your unfailing love, because of your great compassion, blot out the stain of my sins. For I recognize my rebellion, it haunts me day and night. Against you and you alone have I sinned. I have done what is evil in your sight. You will be proved right in what you say, and your judgment against me is just. For I was born a sinner, yes, from the moment my mother conceived me. But you desire honesty from the womb, teaching me wisdom even there. Purify me from my sins, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Oh, give me back my joy again. You have broken me, now let me rejoice. Don't keep me looking at my sins. Remove the stain of my guilt. Create in me a clean heart, O God. Renew a loyal spirit within me. Do not banish me from your presence, and don't take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and make me willing to obey you. Ngayon, pag-aralan natin ang isang cry for a renewal of heart. Let's pray. Heavenly Father, ang guidance mo para sa pag-aralan namin ng banal na salita mo ang aming pong kailangan sa oras na ito. Ang presence mo, Panginoon, ay huwag mong iwawalay sa bawat isa sa amin at hayaan niyo po na ang wisdom and knowledge na nanggagaling sa iyo ang patuloy na magbukas ng aming mga puso at isipan. Mangusap ka po sa iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa end na ng series natin under the fourth truth ng ating statement of faith ng CCFI Church. With regards sa ating salvation, ang doctrine po na ating pinag-aaralan ay yung fourth nga sa ating CCFI statement of faith na sinasabi na the only means of being cleansed from sin is through repentance and faith in the precious blood of Christ, and that salvation is by God's grace alone. Indeed, ang salvation po na tinanggap natin ay by God's grace alone. Isang regalo mula sa ating Panginoon. Dahil sa blood ni Jesus Christ that was shed on the cross for you and for me, natanggap natin ang salvation. Isang salvation, isang kaligtasan na kompleto. Sabi nga niya, it is finished, it stands finished, and it always will be finished. Wala ka nang gagawin pa para magkaroon ka ng salvation. Nandyan na yan. Tanggapin mo ang regalo ng salvation na nagmumula sa Panginoon. Paano? Si Pastor John po, diniscuss niya last week, yung tinatawag natin na repentance. Para matanggap natin ang regalo mula sa ating Panginoon na tinatawag na salvation, kinakailangan nating mag-repent. At sabi nga po last week, ang repentance na tinatanggap, na ginagawa natin ay hindi basta sinabi lang natin. Hindi ito one-time thing lang. Hindi ito yung biglaan pag nag-repent ka, okay ka na kaagad. Isa itong process. Isa itong merong sunod-sunod na step, repentance, reconciliation, restoration, decision, and renewal of mind. Huwag tayong maging katulad ni Shrek. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpaka-Shrek. Huwag tayong magtago sa ating Panginoon. Ini-offer niya yung salvation sa atin free. Kaya huwag po tayong katulad ni Shrek na nagtago sa kanyang shepherd. I hope today, magsalita ang Panginoon sa ating mga puso, sa ating mga conscience, sa lahat ng mga anak ng Panginoon na kinakailangan natin ng isang renewed heart. Ito pong psalm, itong passage na binasa natin, ay isinulat po ni King David. Pagkatapos ng pagsabihan siya ni Prophet Nathan, kasi nag-commit siya ng isang adulterous relationship with Bathsheba. Nagkasala si David sa Lord.
At dahil nag-give in siya sa lust of his flesh, sinuway niya ang siyam na utos ng ating Panginoon. Doon sa loob ng 10 commandments ng ating Panginoon, 9 doon ang hindi niya nasunod. Sa Exodus 20, verse 3, ang sabi doon, no other gods before me. Si David, inalaw niya na yung last na meron siya, yung pagnanasa na meron siyang masunod. Ang flesh ang naging Diyos ni David. Verse 4, yung second commandment, ang sabi doon, not make a graven image. Pero inukit kaagad ni David sa isip niya yung hubad na imahe ni Bathsheba. To the point na nakalimutan na niya na nung oras na yon na nagkasala siya, na meron siyang isang God na nagmamahal sa kanya, handa siyang tanggapin. Na dapat ang God ang sinusunod, nakalimutan kaagad ni David yon. Yun po yung second commandment na hindi niya nasunod. Third commandment, you shall not take the name of the Lord your God in vain. At dahil si David ay nagkasala na yon, tinatawag pa rin niya ang sarili niya na anak siya ng God, pero ang totoo, may pagkademonyo na yung ugali niya. Kasi nagkakasala na siya. Na-take niya in vain ang pangalan ng Panginoon. Kung magpapatawag tayong Kristiyano, tapos namumuhay naman tayo sa kasalanan, dinudumihan natin ang pangalan ng ating Diyos na buhay. Fifth commandment, it says, honor your father and mother. Pero si David, na-dishonor niya ang pangalan ng kanyang mga magulang at ng buong family niya nang malubog siya sa isang pinagplanuhang kasalanan. Verse 13, ang sixth commandment, you shall not murder. Di nga ba, si David, yung kasalanan na yun, kung alam po natin yung story na yun ni David, iniutos niya kay Joab na ilagay si Uriah doon sa delikadong labanan. Tapos pag naglalabanan na, iiwan si Uriah doon. Tapos gusto kasi niya mamatay na si Uriah. Verse 14, ang seventh commandment, not commit adultery. Ito ang pinakamaliwanag na kasalanan ni David. Nangalunya siya. Sinuway niya ang ikapitong utos ng Diyos. Verse 15 ng Exodus 20, yung 8th commandment, thou shall not steal. You must not steal. Ninakaw niya ang asawa ng iba. Worse, asawa pa ng kaibigan niya. Sa verse 16, 9th commandment, you must not testify falsely against your neighbor. You must not lie. From that day on, nagsinungaling na si David. Itinanggi na niya tagni-tagni ng pagsisinungaling ang ginawa niya para maitago yung kasalanan niya. And the 10th commandment sa verse 17, you must not covet. Pinag-imbutan niya hindi lang yung pag-aari ng iba, asawat pa ng most trusted soldier niya, nainggit siya at inagaw niya. Sa 1 Samuel 11:27, sinabi doon na the Lord was displeased with what David had done. Dahil kahit kailan, hindi magiging magandang music sa mata at sa tenga ng ating Panginoon ang isang kasalanan. Sin displeases God. Isaiah 59:2 says, it is your sin that have cut you off from God. Because of your sins, He has turned away and will not listen anymore. Kaya nagiging malayo tayo sa harapan ng ating Panginoon ay dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan na kadalasan ay pinagpaplanuhan natin para hindi tayo nahuhuli. Saan ba nagsisimula ang sin? Matthew 15:19 says, from the heart come evil thoughts, murder, adultery, all sexual immorality, theft, lying, and slander. Saan nagsisimula ang kasalanan? Sa puso. Kaya kinakailangan ng mga Kristiyano na magkaroon ng renewed heart. Kung mapapansin po natin, doon sa 10 Commandments, sa Exodus 20, meron lang isa doon, ang hindi sinuway ni David. Ano yon? Yung 4th Commandment.
na nagsasabing, remember to observe the Sabbath day by keeping it holy. Yun lang ang natandaan niya. Yun lang ang patuloy niyang ginawa ng tapat. Ito lang ang hindi niya sinuway. Nagpunta pa rin siya sa sanctuary ng God. Andun pa rin siya, nasa church pa rin, nagtataas pa rin ng kamay, nananalangin pa rin. Kaya nga, pagdating ng magre-rebuke sa kanya, na si Prophet Nathan, natutong makinig si David. Mga kapatid, kapag ang isang Kristiyano ay merong kasalanan, taguman yan o kita, pag yan ay pala absent na sa church, mahirap na yang rebukein. Pero pag yan ay laging present, madali yang rebukein. Makikinig yan pag pinagsabihan. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Sabihin mo, matuto kang makinig. Ang rebuke po, ito ang magigising sa atin. Minsan kasi, merong mga kasalanan na nakasanayan na natin, na akala natin ay hindi mali. Hindi nakakapagpasama ng kalooban ng Panginoon. Pero kapag nare-rebuke yan ng mga kapatid sa pananampalataya, magigising ang bawat isa. 1 Samuel 13:14 says, si David ay isang man after my own heart. Yan ang sabi ng ating Panginoon. This man is a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Malaki ang tiwala ng God kay David. Pero, nung oras na yon, hindi nakasunod si David. Si David, na pinag-imbutan ang another man's wife, nagsinungaling, nanloko ng isa sa pinaka-loyal niyang soldier, trinay na i-cover up yung kanyang nagawang kasalanan, nung mabuntis niya yung babae na nagustuhan niya, na nasilipan niyang naliligo. Tapos, ipinapatay niya yung asawa dahil nabuntis nga niya yon. Patayin ang inosenteng tao para tuluyang maagaw yung asawa niya at maitago ang kasalanan doon sa mga tao na nasasakupan niya. Lugmok na sa kasalanan si David. Sinungaling na, marumi, mang-aagaw ng asawa, mamamatay tao. Pero ang tawag ng Lord ay, a man after my own heart. Sakit, no? Minsan nakaka-relate tayo dito. Ang laki ng tiwala ng Panginoon sa atin. Pero, meron tayong mga kasalanan na patuloy na ginagawa. Sinasaktan natin ang ating Diyos. Nasa church ka nga, pero ang dami mo namang ginawang mali. Sigaw ka ng sigaw bago mag-church. Tapos pagdating dito sa church, wow, mukhang banal. Nagwa-worship ka, pero tampo ka doon sa nasa kabilang room mo. Kaya hindi mo tabihan. Ako, malilate na ako. Maubusan na ako ng upuan. Baka makatabi ko si sister. Delikado. Sumasali ka nga sa prayer, pero alam mo sa puso mo na sinasaktan mo ang God. Ang passage po na binasa natin ngayon ay ang outcry ni David, isang panalangin ni David for mercy and forgiveness. Isang personal prayer of confession, self-examination, and cry for forgiveness. Pwede po tayong maka-identify kasi dito kay David. Hindi dahil sa ginagawa natin yung ginawa niya, pero makaka-identify tayo dito kasi si David, na man after God's own heart, ay nagkakasala at gumagawa ng mali, nangangailangan siya ng kapatawaran. At kailangan niya ang isang shepherd na magpapatawad sa kanya. Ikaw, kapatid, ay isa ding man and woman after God's own heart. But sometimes, nakikita natin ang ating mga sarili na may ginagawa na nakakapagpasakit ng damdamin ng ating Panginoon. Ang sabi sa Isaiah 53:6, all of us like sheep have strayed away.
We have left God's path to follow our own, yet the Lord laid on Him the sins of us all. Yes. Ikaw at ako ay men after God's own heart, women after God's own heart. Pero minsan, nagsisinungaling. Minsan, nag-cheat para tumaas ang grade. Minsan, galit na galit sa kasamahan sa bahay. Minsan, nangungupit para tumaas ang baon. Minsan, nagbabakbite. Minsan, sinisiraan yung kapatid, sinisiraan yung kapitbahay. Minsan, nagko-commit ng adultery, fornication. Minsan, mga homosexual activities. Meron pating mga Kristiyano na hanggang ngayon, okay lang para sa kanila na kapag nagbuntis, ay naku, walang asawa, nabuntis. Sige, ipalaglag mo yan. Ang dali ng mga ganong sinasabi. Tayo'y tinatawag na people after God's own heart, pero walang tigil sa kaka-chism. Sino nang nakachismisan mo? Nagkakamayan lang sa church. Uy, alam mo ba? Nakapagbulong na kaagad. Tayo na tinatawag na people of God after God's own heart, hindi nagsiserve sa Panginoon, hindi nagiging faithful sa Panginoon, hindi nag-worship ng tama, hindi nagpe-praise ng tama sa Lord, hindi sumusunod sa Panginoon, hindi nagbabasa ng Bible, sa church na lang nagpe-pray, tapos haba-haba pa mag-lead ng prayer. Yung pala, sinama na yung devotion niya kaninang umaga, kaya napahaba. Hindi nagbibigay ng tithes and offering, yan ba ang man after God's own heart? Yan ba ang woman, a lady after God's own heart? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ba tayong lahat ay ganyan? Merong mga pagkakamali. Merong mga sinusuway sa Panginoon. Pero according sa passage po natin, obvious na si David ay na-convict sa kanyang kasalanan at naramdaman niya yung guilty feeling. Doon sa introduction po, pag binasa po natin itong passage na to sa Bible mismo, o kahit sa ating mga Bible, sa ating mga gadgets, nakalagay doon na si David yung sumulat ng Psalm. Psalm of repentance dahil doon sa kanyang adulterous affair with Bathsheba. Alam ni David na sa mata ng God at sa mata ng mga tao na siya ay nagkasala. Pati siya, tanggap niya na kasalanan yung ginawa niya. Alam niya na naging disobedient siya sa Panginoon. Alam niya na sinugatan niya ang puso ng Panginoon at meron na siyang broken relationship with God. Bilang resulta, sabi niya po sa passage na binasa natin, ang kanyang spirit and heart were broken. Broken to the point of contrition. Meron ng regret, meron ng guilt. Sa verse 10, ang sabi dito, in the spirit of repentance, sinabi niya sa Panginoon, create in him a clean heart and to renew a loyal spirit within his soul. CCFI. Church, mga anak ng Panginoon, mga people after God's own heart, kailangan nating magkaroon ng isang loyal spirit sa Panginoon. Kinakailangan ng ating mga heart ay magkaroon ng isang right spirit sa harapan ng Panginoon. Mas powerful pa po ito kesa sa mga psychological counseling. Hindi po ako against sa counseling. Maganda yan. Nakakapagpa-ano yan ng spirit natin. Pero ang paglapit natin sa God, ang isang genuine repentance natin sa God, yung pagbubukas natin ng ating sarili sa Panginoon, hanggang dun sa deepest dimension ng buhay natin, ito po yung key para sa spiritual healing. Ang psychological and spiritual make-up po natin ay katulad lamang ng isang tahanan na merong maraming rooms. Kadalasan, inaalaw natin ng Panginoon na magpunta hanggang doon sa sala. Di ba? Pag may bisita ka, saan mo pinapupunta? Sa sala. Kasi malinis ang sala. So, ang God, kadalasan ganun din. Hanggang doon lang sa sala natin pinapupunta. Hindi natin papuntahin doon sa storage room.
Kasi marumi. Hindi natin papuntahin dun sa underground natin, dun sa basement natin. Bakit? Kasi lahat ng junk, lahat ng basura andon. Bakit hindi natin hayaan na lahat-lahat sa atin ay maging open sa Panginoon? Total, alam na ng Panginoon yan eh. Kilala tayo ng Panginoon hanggang dun sa innermost being natin. Sabi ni David sa verse 6, "Behold, you desire truth in the womb, inward parts and in the hidden part. You will make me to know wisdom." Doon sa kaloob-looban ng gusto ng Panginoon, yung maging totoo tayo sa harapan ng Panginoon hanggang kaloob-looban natin. Yung inner hidden part natin, wala tayong itatago sa Kanya. Ang tawag po ng mga modern psychologists dito ay subconscious mind natin. Meron daw po kasing mga layers ang mga human personalities o ang ating mga human minds. Ito ay ang una, yung conscious mind. Ito yung nandun sa taas. Kung baga sa isang bundok, kung sa Taal Volcano yan, yung konti na nandoon sa taas na nakikita ng lahat, ang tawag po dyan ay conscious mind. Yung medyo lubog na, pre-conscious mind at ang nasa ilalim na hindi nakikita, hindi nahahalata ng lahat, walang alam. Kahit ang pinaka-best friend mo pa, minsan asawa mo na, hindi rin niya alam ay yung nilalaman ng iyong unconscious mind. Alam mo ba, na gusto ng Panginoon, linisin lahat-lahat ng yan. Pati yung unconscious mind mo na yan. Yung inner depths of your being. 2 Thessalonians 2:13 says, kapag gusto mong ma-experience ang salvation, isa itong salvation that came through the Spirit who makes you holy and through your belief in the truth. Merong process of cleansing ang ating Panginoon at ang tawag po dyan, natakil na natin ng mga last Sundays, ay ang sanctification. Sanctification only by God's grace alone. Minsan po, iniisip natin na nagsiserve tayo sa Panginoon, pero yung innermost being natin, yung depths of our hearts, of our subconscious mind, galit na galit. Makasarili. Bitter na bitter sa kapatid. Gulong-gulo, hirap na hirap. Dala-dala mo yung bigat. Alam mo ba kapatid, na lahat ng yan gusto ng God, ibigay mo sa Kanya. Isuko mo sa Kanya hanggang kailalim-ilaliman, hanggang subconscious mind mo, hanggang basement ng personality mo, lilinisin ng Diyos. Pag inalaw po natin na gawin ito sa atin ng Panginoon, may experience natin yung inner freedom and peace. Doon mo madidiscover yung klase ng joy na sinasabi ni David sa verses 7 and 8 ng ating passage sa Psalm 51. Purify me from my sins and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow. Oh, give me back my joy again. You have broken me, now let me rejoice. Ang repentance po na ginawa ni David, di po ito nagsimula dahil natakot lang siya na maparusahan siya ng Panginoon. Nagrepent si David hindi dahil sa naisip niya na baka hindi na ako pagpalain ng aking Diyos. Nagrepent si David dahil alam niya na na-offend niya ang God. How many times? Na nagre-repent tayo dahil alam natin na na-offend natin ang ating Panginoon. Nang i-rebuke ni Prophet Nathan po si King David, dahil sa ginawa niya, nasira kasi ni David yung precious fellowship niya with our God. At kahit ganun kabigat yung feeling ni David, dahil sa kahihiyan, dahil sa lungkot, dahil sa kasalanan, alam niya na mas higit ang sukdulang biyaya ng ating Diyos. Kahit nagkasala si David, alam niya, sabi niya, nasaktan kita Diyos ko, pero alam ko na merong kapatawaran sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, ang nasabi sa God ni David sa verse 9, remove the stain of my guilt,
Dahil alam ni David na mapagmahalang kaniyang Diyos. Dahil alam ni David na patatawarin siya ng Panginoon. Dahil alam ni David na kahit nagkamali siya, kahit hindi siya worthy, na tawaging a man after God's own heart, mapagbiyaya pa rin ng Diyos niya. Dahil ang repentance po is all about God. Hindi kung gaano tayo karumi. Hindi kung gaano kalaki o kaliit yung nagawa nating kasalanan. Ang repentance is all about our loving, precious God. Nang mai-confess po ni David yung kasalanan niya, tapos napatawad siya doon sa kasalanan niya, sabi niya, kaya akong linisin ng God whiter than snow. Kaya nakiusap agad si David, sabi niya, na ibigay sa kanya yung God's choicest gifts. Ano yon? So verses 11 and 12, yun yung restoration of your joy. The joy of your salvation. Yung presence mo, Panginoon, huwag mong iwawalay sa akin at ang iyong Holy Spirit. Ito ang gift ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At nung matanggap na muli yun ni David, yung kapatawaran ng ating Panginoon, so verse 13, ang sabi niya, then I will teach your ways to rebels and they will return to you. Alam ni David na di siya worthy. Pero, kahit di niya kayang bayaran, yung kasalanan niya, yung salvation na kailangan niya, wala lang siyang gagawin kundi tanggapin yung salvation na nagmumula sa Panginoon. Inoffer niya ang sarili niya. Nang matanggap niya yung pagpapatawad ng Panginoon, humarap siya sa Panginoon, ang sabi niya, gamitin mo ko bilang isang instrument para mapapurihan kita. At tuturuan ko rin yung ibang transgressors, yung ibang hindi sumusunod sa'yo, tuturuan ko rin sila na merong isang mapagpatawad na Diyos. Na merong isang tapat na Diyos, full of mercy and grace, na pwede nilang lapitan. Yan ang confession. Kailangan natin ang confession. Kinakailangan natin ang lumapit sa ating Panginoon, sa harapan ng Panginoon. Kasi ang sabi po sa 1 John 1:9, if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Yan ang ginawa ni David. Confession ay isang honest look sa buhay natin, sa relationship na meron tayo sa Panginoon. Ang confession po ay hindi isang tanong na, bakit nga ba lumalayo ang Diyos sa akin? Kasi mas kadalasan, lagi tayo ang lumalayo sa Panginoon. Ang Panginoon laging humahabol eh. Ang Panginoon laging yayakap sa atin, pero lumalayo tayo sa Kanya. Kaya napuputol yung relationship natin with our God. Ang confession po, dapat marirealize natin kung ano yung strength mo na makukuha mo lang kung kasama mo si Christ at yung weaknesses na meron ka dahil hindi ka nanghihingi ng tulong sa Panginoon. Magko-confess ka kasi meron kang desire na magbago. Mabago yung relationship mo with your God for the better. Magko-confess ka kasi pag lumapit ka sa Panginoon, maghihingi ka ng sorry, sasabihin mo sa Kanya yung lahat ng kasalanan mo, kasama na doon na alam mo na magiging mahirap. May process, magbabago ka. Dahil ang sin po, ito ay nagse-separate sa atin from our God. Minsan, hindi natin to nararamdaman na kapag nakagawa tayo ng kasalanan, na nahihiwalay na pala tayo sa God. Pero yung spirito po natin, nafe-feel niya yan. Minsan, nabubulagan tayo na may ginawa tayong mali, pero ang spirito natin, unti-unti nang nagsasuffer. Merong longing na napapalayo siya sa relationship niya with God at gusto kasi ng Spirit dahil yan ay hininga ng Diyos, yung Spirit within us, na maging close tayo at lagi niyang nakikita ang God na presence sa buhay niya. Sa bawat sin po na nakukommit natin, papalayo tayo ng papalayo sa ating Panginoon.
Bawat sin na ginagawa natin, nagpapatong-patong. Bawat sin, susundan ng another kasalanan, namumuhay ka na sa kasalanan, pataas ng pataas yung wall na nasa gitna natin at ng Panginoon hanggang sa hindi mo na makita ang ating Diyos. Dahil namumuhay ka na sa kasalanan, nararamdaman na ng spirit mo na malayo ka na pala sa Diyos. Feeling totally cut off. Feeling all alone ang spirit na yan. Hanggang sa mananawagan na ang espiritu mo. Minsan kasi, bakit nga ba? Hindi ka naman pagod, pero ang feeling mo, pagod. Nag-grieve kasi ang spirit. Kaya po, katulad ni David, we have to seek. Sabi sa verse 10, clean heart and a new and right, a loyal spirit. Yan ang hahanapin natin. At kanino lamang natin mahahanap yan? Sa ating Diyos. Kung magsisimula tayong mag-confess. Sabihin mo nga, confession. Pag nag-refuse tayo at di tayo naglaan ng oras para humingi, para i-confess ang ating mga kasalanan, nagsisimula tayong mag-build ng napakalaking wall of garbage sa buhay natin. Ang sin po kasi, yan ay parang basura sa ating mga spiritual na buhay. Lahat tayo may daladalang garbage. Garbage bag. Kapag ikaw ay ipinanganak, empty yung garbage bag na yon. Pero habang tumatanda tayo, unti-unti pinupuno mo na yung ng mga iba't ibang mga basura, yung garbage bag na dala-dala mo. At first, kaya pa magaan pa. Unti-unti, may konting pagsisinungaling, di naman mo bigat, okay lang. Minsan, konting-konting chism. Minsan, konting-konting jealousy, konting inggit. Kasi pag maliit lang naman, walang epekto. Yun ang akala natin. Hanggang sa yung mga maliliit na lies na yon ay nagiging malalaking pagsisinungaling, nagpapatong-patong hanggang di na mo na alam kung ano ang totoo at hindi totoo. Naranasan niyo na po ba yon? Yung nagsinungaling ka, tapos naniwala ka doon sa sinabi mong pagsisinungaling, katagalan, sasabihin mo, ano nga bang totoo? Yung kwento ko, nagsinungaling lang talaga ako. Yung jealousy din po, yung selos, okay lang yan Sabi nila, sa relationship, kinakailangan, nagseselos ka daw. Kasi isa tong sign ng pagmamahal. Pero, kung lagi ka nalang nagselos, nagiging inggit, hanggang sa nagpatong-patong na selos, nagagalit ka na, matindi na yung galit, at lumalabas na ang iba't ibang masasamang salita para doon sa pinagseselosan mo. Anong sabi ng banal na kasulatan? Yang mga unkind words na yan ay para mo na ring pinatay yung kausap mo. Sa bawat sin, tumatalikod po tayo sa ating Panginoon. Unti-unti, nagkokolekta tayo ng mga maliliit na basura na nilalagay natin sa bag natin. Hanggang sa maging mabigat na siya, kaya bigat na yung feeling natin. Ang totoo kapatid, lahat ng mga garbage na yan na dala-dala mo, lahat ng mga burdens na yan, hindi mo kailangang buhatin yan. Ang totoo, hindi mo kinakailangang mabigatan. Dahil yung burden na yan, mabigat yan, mapapatagal yan ang paglago mo bilang isang Kristiyano. And confession ay katulad lamang ng taking those garbage out. Itinatapon mo yung lahat ng mga basura sa buhay mo. Ganun kahalaga ang confession natin before God. Pangalawa, we need a spirit of repentance. Sabihin nyo nga, repentance. Sabi natin kanina, kailangan natin ng spirit of confession. Yes. Pero, hindi po enough ang confession. Kasi, para sa maraming mga Christians, madali ang mag-confess. Madali ang magsabi kung anong nagawa mong kasalanan. Madali yung iba nga nag-e-enjoy sa paghuhukay ng mga basura sa buhay nila, tapos isi-share.
Minsan pinagmamalaki, uy, kaaway ko sa ganito. Kaaway mo rin pala? Uy, pareho tayo. Kaya pala tayo nagkakasundo. Di ba? Minsan ganyan yung mga usapan. Pag-uusapan na tuwang-tuwa na kinikwento mo yung mga palusot mo na hindi nahuhuli. Yung mga naipuslit mo mula doon sa office mo na mga gamit, ballpen, na mayroon pang mga tatak. Yung iba pa, pag kumain sa Jollibee o sa McDo, wow, nakapagdala ng pinggan. Kakagulat. Ang laki ng pinggan. Paano nyo nalagay yun at naipuslit? Tapos pinagmamalaki. Ginagawang trophy sa loob ng tahanan. Ang galing. Mga kasalanan na ang dali nating halukayin. Minsan pinagmamalaki natin, ay alam ko yung kwento ng buhay niya, si kapatid na yan. Mamaya meeting tayo. Di ba? Mga kwento ng buhay ng iba, pinagmamalaki natin. Dami nating hinuhukay na basura natin. Tuwang-tuwa pa tayo, pinagmamalaki natin. Bakit? Nakakadagdag ba ito ng kasikatan mo? Kapatid, hindi ko sinasabing ikaw yun. Sabi mga sa katabi mo, huy, hindi tayo yun Pero isang bagay po ang totoo. Confession ay hindi enough. We need repentance. Dahil ang confession po na walang kasamang repentance ay katulad lamang ng pagkuha ng mga basura sa loob ng bag na daladala mo, tapos ipipila mo yan sa harapan ng Panginoon, tapos papangalanan mo, Lord, ito, paborito ko tong kasalanan na to, ito, ginawa ko. Then after mong sabihin sa Panginoon, i-confess mo lahat yung mga kasalanan na yon, isa-isa mo na naman pupulutin yung mga basura at ilalagay mo na naman sa bag mo. Yan ang confession without repentance. Confession without repentance ay walang magagawang kabutihan sa'yo. Confession without repentance, walang epekto sa buhay nating pananampalataya. Hindi niya maibabalik yung nasirang relasyon. Kailangan natin ng confession Pero pag wala yung repentance, wala ding mending ng relationship. Ang magagawa lang niyan ay patuloy tayong ilayo sa Panginoon. Kaya nga, yung mga confession po natin na yan, kung hindi natin sasamahan ng repentance, para lang yung sumakay ka sa isang napakagandang kotse, nagpa-picture ka, pa-cute ka ng pa-cute sa FB, pero yung palang kotseng sinakyan mo ay walang makina. Hindi kanyan dadalhin kahit saan. Tandaan mo kapatid, hindi namatay si Kristo sa cross of Calvary para okay lang na nakababad ka sa kasalanan. Hindi namatay si Kristo sa cross para pag meron kang kasalanan, favorite sin mo, nagpakababad ka na doon at hindi ka na umahon at sasabihin mong maiintindihan ako ng Lord. Mabait kaya si God? Mahal kaya niya ako? I'm a woman after God's own heart kaya. Kapatid, ang Panginoon ang nagbibigay ng way para mas maging madali sa atin. Para yung mga kabigatan na meron tayo na lagi nating dinadala, nag-offer si Christ ng paraan para ibagsak yung malaking wall sa pagitan natin, para mawala yung nagse-separate sa God at sa atin, para muling malapit tayo sa ating Panginoon sa papaanong paraan? Confession and repentance. Sa confession, tinatanggap mo na nakagawa ka ng mali, di ka maninisi ng iba. Sabi nga ni Pastor John, walang sisihan sa iba. Dapat yung nandoon lang sa spear ng nagawan mo ng kasalanan, yun lang ang hihingan mo ng sorry. Tapos walang pag-aana ng action, sasabihin mo lahat yan sa Panginoon. At ang repentance, ang literal translation po ng repentance is to turn about. To turn away, to turn around. Ang repentance po, ang ibig sabihin ay 180-degree turn. Repentance, ang ibig sabihin ay mag-U-turn ka. Ang repentance, ang ibig sabihin, babaguhin mo ang direksyon ng buhay mo.
Sabi sa Acts 3:19, "Now repent of your sins and turn to God so that your sins may be wiped away." Pupunta ka sa direction ng Panginoon. Iiwanan mo yung maling direction na ginagawa mo. Yan ang repentance. Confession and repentance means aalisin mo yung garbage, ibibigay mo lahat sa paanan ng cross ni Jesus Christ, tatayo ka, tatalikuran mo ang lahat ng iyon at susunod ka sa Panginoon. Hindi na para ulitin ang kasalanan. At kaya mong gawin yan dahil ng power of the cross. Pag ginawa mo yan, lahat ng sin na nilatag mo doon sa foot of the cross, na confess mo na sa Panginoon, magre-repent ka, tatalikuran mo yon, iiwanan mo sa paanan ng ating Panginoon at susunod ka na kay Jesus Christ. Saka ka mabubuhay sa sinasabi ni David na clean heart and new right spirit na ilalagay sa iyo ng ating Panginoon. At pangatlo, hindi po natatapos sa repentance ang pagtalikod sa kasalanan. We need a spirit of forgiveness. Wala na yung garbage, na-confess mo na, meron ka ng pagtalikod, nag-U-turn ka na from sin, meron ng repentance, ma-experience mo na ngayon ang forgiveness ng ating Panginoon. Di ba yung makasalanang babae na babatuhin ng mga matataas sa government nila, ng mga Sadducees and Pharisees? Anong sabi ni Jesus Christ? Yung walang kasalanan, yun ang bumato. At nung walang ang makabato doon sa babae, sabi sa Bible, nag-alisan yung mga babatoon. Sabi ni Jesus Christ, sige, umuwi ka na at huwag ka nang muling magkakasala. That's repentance. Sa 10, ang passage natin ay hindi talaga tungkol sa sin and confession. Hindi ito tungkol talaga sa kabulukan na meron si David. Hindi ito talaga tungkol sa kung ilan bang commandments, sa 10 commandments ang sinuway ni David. Ang 10 na to is all about God. All about a loving, merciful God. Isang God na full of mercy and grace. Isang God na kayang magpatawad sa iyo. Ito'y tungkol sa forgiveness. Nakalapit si David sa God dahil merong isang Diyos na mapagpatawad. Yan ang Diyos na sinasamba natin. Handang yumakap sa atin. Handang tumanggap sa kanyang mga anak. Ephesians 1:7 says, He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. Yung Psalm 51 po ay hindi tungkol sa human nature. Sa pagbagsak ni David, ito ay tungkol sa God's nature. Totoo naman na lahat tayo, dahil human tao, madaling magkasala. Madaling bumagsak sa kasalanan. Yes, it is our human nature to sin, pero it is God's nature to forgive. Ang sin po ay isang napaka-powerful reality sa buhay natin. Sa ating lahat, sino nga ba dito ang hindi nagkasala? Pero ang grace ng ating Panginoon, it is more powerful kesa doon sa kasalanan na meron tayo. Titus 2:11 and 12 says, For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people, and we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God. Sabi ni Paul, ang grace na tinanggap mo mula sa ating Panginoon na hindi lang magpapatawad sa kasalanan mo at tatanggap sa iyo bilang anak ng ating Panginoon. Ang grace na tinanggap mo ang magtuturo sa iyo to say no to sin. Sabihin niyo nga, no to sin. No to sin. Ang grace na tinanggap natin sa Panginoon ang magtuturo sa atin para magkaroon tayo ng self-control at mabuhay tayo ng holy sa harapan ng Panginoon. Ang grace ng Panginoon na ito, ang God's grace na ito ay hindi po lisensya to continue
to sin. Ang God's grace ay isang license para talunin ang kasalanan. Sa Romans 5:17, it says, "For the sin of this one man, Adam caused death to rule over many. But even greater is God's wonderful grace and His gift of righteousness. For all who receive it will live in triumph over sin and death through this one man, Jesus Christ." Triumph over sin ay posible. Hindi dahil sa kaya natin, hindi dahil sa church na kinabibilangan mo, hindi dahil sa kapatid mo na nagbibigay kalakasan sa iyo. Posible na magtagumpay ang bawat isa sa atin sa kasalanan dahil ng abundant grace ng ating Panginoon. Magtatagumpay ka, kapatid. Kaya mo yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Walang sinabi ang kasalanan dahil kasama natin ang ating Panginoon. At ang ating Panginoon ay merong abundant grace na ini-offer niya sa atin to change us. Meron siyang abundant grace na ibinibigay niya sa atin para kayanin natin to say no to sin. Kaya nga yung mga disobedient disciples, nung tanggapin nila si Jesus Christ, naging obedient disciples sila. Kahit gaano kabigat, yung mga dalahin mo, yung mga garbage, yung mga sin na yan na dinadala mo, kapatid, magiging magaan yan if iaalay mong lahat sa paanan ng Panginoon. Yung mga wayward na mga anak ng Panginoon, yung mga wanderers, yung mga black sheep, pwede silang lumapit sa Panginoon at tatanggapin sila ng Panginoon. Kahit yung mga naliligaw, kaya silang mahanap kung lalapit lamang sa Panginoon. Dahil ganyan ang grace ng ating Panginoon. Kahit hopeless ka, mapupuno ka ng pag-asa. Kapatid, ang tanong, nai-offer mo na ba sa Panginoon ang lahat ng garbage sa buhay mo? Nailagay mo na ba yan sa kanyang paanan? Pag naglagay ka ba ng mga sins, garbage na yan sa foot of the cross, ready ka ba na talikuran at hindi na muling balikan kung ano yung mga inilagay mo sa paanan ng Panginoon? Ready ka ba to repent ng totoo? Because only then, makakatanggap ka ng forgiveness sa amazing grace na meron ng ating Panginoon. Let us all stand. Anytime, pwede tayong mag-empty ng ating garbage bags sa harapan ng Panginoon. Hindi mo kailangang maging katulad ni Shrek na naghintay pa ng 6 years bago nagpakita sa kanyang shepherd. Ito ang oras. Lapitan mo ang God. I-lay down mo lahat ng mga maling nagawa mo. Lahat ng kasalanan. Upang magkaroon ka ng kagaanan. At gagawa ka ng isang U-turn na simula ngayon, si Jesus Christ na yung susundin ko. Yung plano na ng God ang masusunod sa akin. Hindi yung mga sarili kong plano. Hindi yung mga sarili kong laging ginagawa. Nasa iyo ang grace of God. Matatanggap mo ang forgiveness mula sa Kanya. Dahil siya isang Diyos na mapagpatawad, mapagmahal, at kakalinga sa iyo. Heavenly Father, sa oras na ito, gusto namin, Panginoon, matanggap ang forgiveness na nagmumula sa iyo. Kasi lahat kami na tinatawag mo na people after your own heart. Lahat kami nagkakasala. Lahat kami nadadapa. Lahat kami may mga plano na hindi ka mag-glorify sa mga plans na yon. Lahat ng ito, Panginoon, sa oras na ito, lahat ng mga burdens na yan,
lahat ng mga garbage na yan sa buhay namin, hanggang sa innermost part ng being namin, God, isinusuko namin lahat sa iyong paanan. Patawad, O God. Alam namin na matay ka sa cross para sa amin. Kompleto na yung salvation eh. All we have to do is to ask for forgiveness. And from this time on, hindi na namin babalikan yan. Tatalikuran na namin lahat ng mga favorite sins namin. Tatalikuran na namin lahat ng mga burdens na yan na nagpapabigat at nagpapatagal ng aming journey kasama ka. Simula ngayon, Panginoon, ikaw na yung susundin namin. Bigyan mo kami ng renewed heart. Isang loyal spirit. Magkakaroon kami, Panginoon, ng lakas para sundin ka at all times. At maisishare namin sa lahat kung gaano kabuti ang Diyos na meron kami. Na hindi binibilang lahat ng pagkakamali ng kanyang mga anak. Na hindi magbibigay ng guilty feeling sa mga anak niya na nagkakasala, kundi isang God na handang mag-offer ng love, acceptance, care, na yayakap sa amin sa oras na kami lumapit. God, narito kami na yung mga anak. Renew our heart. At bigyan mo kami ng isang loyal spirit na may takot sa iyo. This we pray in Jesus' name. Amen.